Skin na naman po ako. Multiply. Hala, bakit di nagbago? Hindi nagbago yung skin dito. I don't like Chinese. Dapat lang sila. Ako, comments mo lang singkit. Wala nang nag-join. Dapat lang sila. So unfortunate. Bumaba. Lumabas. Bayan kang la, buti naman. Ala. Ayoko na. Here ko nga, on the itself. Tago ka pa ha. Ayos. Ayaw mo pa akong padaanin dyan. Umakas. Nakikita ako din. Diyan ang granada to. Pumantay ka.
Wala, nagtatago doon sa taas. Hindi ko nakita. Sa taas ka pala. Maalis dito. Ala, biglang bumaba. Nakita ako. Shock ako buwisip. May lang nakita ko. Ay no, thank you na po. Hindi siya pumunta. Hala, nakaabang pala to. Hala, paano tinamaan? Hala, tinamaan sa gilid. Hindi ko makaalis dito. Bumalik yung isa. Tapos ay, apat na lang pala. Diba? Ala, sinuntok na eh. Ay, pamamata. May bruha doon. Ala, ay. Ay, lumabas ang bomba. Hindi ko lang nga dyan. Ay, may bruha. Get stronger and healthier in as early as 6 weeks. May bruha.
Hala! Patay agad siya. Ano kaya? Bago na patay. May ano yan, sa kalahati ng mga tulong niya. Hala! Bilis! Ayoko na! Ayoko na! Mag-alaro. Ito, naglalaro pa din. Ano ba yan? Ang bilis naman. Nakakainis naman. Kung saan makikita yung pinakamataas na kasama dito sa Pilipinas. So, abutan na po natin yung punto ngayon. Abutin pa tayo ng halos isa. Ala, hindi ako makatago yung babaeng buwisit. Dito nga pala, mapapansin po natin na Patay. Patay siya. dito sa bahagi ng Pilipinas. At dito kami madalas Makaalis dito. dahil nga sa meron dito makainan, hotel na pwede matulugan kung halimbawa abutin na tayo ng gabi sa biyahe. Ang inang yan. Ala, muntik na patay. Sa tingin mo, Nakakainis alin ah. ba yung mas Bilis ng mataas na pusang. gusali? Yung nasa kabila o etong Alpine G's? Kasi tingnan mo, tatlong palabag na siya. Umusap siya. Tapos, nandito ka sa lugar na to, mataas talaga siya. Ito yung sagot niya. Para sa mga nanonood sa atin, sa tingin nyo, alin ba yung mas mataas? Alpine G's Lodge o eto sa kabila? So, ang tamang sagot dyan ay, mamaya, pakita po muna natin ito Alpine G's para magkaroon kayo ng idea. Bakit na itong parang itong dalawang gusali dito sa Bigas. So, silipin natin yung dito. Muling ko, kanilang palapag po ba ito? Ito yung kakaiba kasi sa bili lang ng kalsada, yung unang matututunan natin ay yung pangatlong palapag. So, May aso, gago. pababa yung direction natin. Sir, ako lang ba tingnan namin ng kwarto? May aso, buwisit. Well, 101 to 105. So dapat sana ito yung unang palapag. Pero kung hindi ka Ala, yung bruha na yun. okay, alas dito. Ito yung kwarto. Nakita ko lang. Meron siyang dalawang higaan. Twin bed. Tao sa taas. Yung ganitong kwarto ng 1,000 pesos. Walang aircon kasi nga malamig itong lugar. Sasaksakan at may magandang view. Hindi yung motor. Buwisit! CR dahil sa UCR common. Nandito ka sa Barbirana 3D eh. ang lalaki Barbirana 3D. at ang babae. So merong heater sa loob. Dahil nga sa malamig itong lugar, kaya malamig din yung tubig na Ala, tumago siya sa pader. Bakit ganon? Si Ghost Face? first, second, third. Hala, nabaril agad. Ano ba niya? Kilis naman. Pinakataas, so yung pinakadunong palapag lang dahil sa yung mga gusali ay ito yung set up ng mga gusali na nandito sa salita ng kalsada. Dahil nasa pababa, itong bahagi na tinubundok, kaya yung mga kabahayan ay ginawa na pababa na rin para mas ma-maximize yung space na itong lupa na pinakatirikan ng gusali. Baril agad niya, samantala doon siya nakaharap. Paano niya tamaan? Hindi natin. Bandi. Hala, siya pa talaga po. Wala. Naku nga. Gupin. Ay, unting ano, gupin. Wala, wala. Bakit nawala yung F14? Okay lang yan. Galing yung pusang ko.
He got his song better. Naglo-loading na naman. Naglalang. Dito na lang ulit. Guys, nandito kami sa Bali, Indonesia. Indonesia. Oh, MJ! Michael Jackson, MJ. Pasabugin agad ang granada yung pinto. Matay agad ang dulo mo. Dalawa agad na sapak. Gago ka nga. Ay, umakyat. Sige, see you in hell. Let's see what's something for you guys. For me to try. Nandito siya eh. Visit siya. Alam nila na doon ako. Ang ina nila. Patay, dalawa. Alis dyan, makakasilaw yun. Pangat kasi ng flash kasi yung sisilaw. Where's that bitches? Dito siya. Bro, pinagtulungan ako ng dalawa. Yung mayaan yun dyan. Bruha yan. Wala akong makita ng ino. Nandito sila for sure. We're not sure. Nalusaw sila. Nalusaw sila 40 days stadium. May mun sa kwet mo. Naglalag na ho. Tangina, hindi pala yun. Ano ba iba? Wala kayo, black ko yun eh. Pakila yun. Naglalag. Ayan. Yun eh. Tagal Palag lang tayo. Ang tagal. Nanalo sila. Naglalag ng naglalag! Diyos ko, ano ba yan? Naimsin niya. Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang tinaguriang multimedia prince na si James Reid at kung gaano na nga ba siya kayaman sa kasalukuyan. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography. Hala, nandun pala. Makikilala nyo ang kanyang may nagtatago dun sa likod. at ang mga naging mahalagang tao sa kanyang buhay pag-ibig. Hala, hindi namatay yung babaeng Saan siya yun. nagsimula sa kanyang karera at ano nga ba ang kanyang mabigat na rason kung bakit siya pumasok sa mundo ng showbiz. Masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar kabilang ang kanyang bahay, condominium, mga negosyo at ang kanyang mga mamahaling sasakyan. Ang
Nagtago siya doon. Singer, Tangina niya. songwriter, actor, dancer, model, endorser, record producer, at record label executive na si James Reid ay may buong pangalan na Robert James Martinez Reid. Siya ay ipinanganak noong May 11, Wala 1993 siya. sa Sydney, New South Wales, Australia at lumaki sa suburb ng Mosman na nasa Ala! gitna Ay ng babaeng Sydney. Ang kanyang mga nananahan. magulang ay sina Kirang-kiray. Robert Malcolm Reid na isang Australian at Maria Evelyn Martinez na isang Filipino. Ang kanyang ina ay mas kilala rin bilang Ella MacDonald na isang former singer at ang kanyang ama naman ay naging manager niya noong 2019 matapos siyang umalis sa Viva Artist Agency at piliing maging isang independent artist. Mula noon, tinutulungan siya ng kanyang ama sa pamamahala ng kanyang karera at iba't ibang negosyo, kabilang ang kanyang mga proyekto sa musika. Ngunit ang Wala na sila. ay naghiwalay noong siya ay 2 taong gulang pa lamang at nanirahan siya sa Australia hanggang sa edad na 15. Kalaunan, lumipat Ala! sa Pilipinas kasama ang kanyang ama Bayan. dahil sa suliraning pinansyal ng kanilang pamilya. Noong panahong nasa high school pa siya, nagsimulang lumala ang kalusugan ng Hindi wala ka naman. dahil sa financial Hindi ganon. issues at desperadong medical needs ng Ang kanyang ina niyo ama, sa taas, lumipat no? sila sa Pilipinas upang maghanap ng trabaho. Noong una ay nahirapan siyang mag-adjust sa kanyang bagong Ala, hindi natudulas agad. dahil sa iba't Ang ibang inang academic iya, and natulas social ako. requirements, gayon din sa language difficulties. Sa maikling panahon ay nag-enroll siya sa Ala, hindi na sa buka. Ngunit dahil nahirapan siya sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, nagdesisyon ng I don't just recommend Head and Shoulders because it's the dermatologist's best friend. I choose it because when my son would Makaalis dito, tol. Head and Shoulders lang napadagdag sa kanya. Kaya I don't just recommend it. May bumabaril sa likod. No. Yung best skill pa naman. Ako si Attorney Sheila. Continue. Nagra-rank pa din. Baka. Nyo, allow them to see yung fruits na tinatay. Kataraya. OMG. Kailan ba dapat ibigay ang mana or ang inheritance? Ngayon na. Kailangan na Oo, so yan napapag-usapan yung money, nakaka-relate ako dyan. Ako ang masasabi ko lang, siguro para walang gulo, dapat yung mga magulang o yung mga spouse, magbigay na rin kayo to make your own last will and testament. Kasi kapag hindi, doon nag-aaway-away pa. So siguro mas maganda na yan ang last will and testament para walang pag-aaway. Pero required ba siya? I mean, sa tingin nyo, kailangan bang ibigay ng mga magulang yun? Ako siguro as a parent, I feel na kung meron kang ipapamana sa mga anak mo, huwag mo namang intayin pang matanda. Kasi by the time Tik you na. baka naman lolo-lola na rin yung mga anak. It doesn't have to be very early. Like in my case, 20 ako. So by the time I die, let's say I die at 80, 60 na kayo. 60 ka na. Diba? So parang paano mo pa magagamit? Ako, sa tingin ko, mas maganda Hindi yung sumabog yung kotse. Ano ba yan? kasi pag binigay mo naman ang all out, Ay na naman. ang Talo na danger naman. dyan is maging tamad na yung bata. Pa ba kayo sasawa sa Pamana ni More, tsaka yung laki ng pamana nila, okay na to. Hindi ko na kailangang trabaho. Pagiging entitled. Visit na dalawa Hindi yung na lang nakita. umaasa. Para bang, may pera na ako, tapos, paano kung hindi rin alam yung benefits? Diba? Yeah. Dapat bigay mo unti-unti with the guidance na, okay, i-invest mo dito. Or you can even together invest, o mag-i-invest ako sa ganito, inaral ko na ito. So, guide them. Huwag ka basta magbigay ng mana na walang guidance kasi chances are, yung pinagdaanan mo, papunta pa lang yung mga anak mo eh. So, ikaw, pabalik ka na, papunta pa lang sila. Pag binigay mo yung mana, dahil na yan. Tsaka, well, hindi na naman. Yan! Buti nga sa'yo. Pwede. I mean, pwede ba? Bino tayo ako kapatid. Bakit? Pamana lang. Recipes. Recipes. Pamana lang Bago eh. ba Alam yung mo yung pinatay isa,
medyo fresh pa. Ah, masaya ka sa taas. Yala. Diyan ka na Palagi ililibing. niya kini-credit yung lolo Diyan niya. ka na ililibing sa Na taas. talagang the lolo would train Tanga ka, her. nandun siya sa Parang taas, bata tanga. pa sila with Alex and the brother. So parang I feel yun din yung isa sa Walo. ng lolo na 'di ba hindi kailangan na mawala siya na kahit nandiyan pa rin siya 'di ba na yung knowledge Kung yung legacy mo, you pass it on. So kung bakit Binaril yung isa. Nakakaisip. Ano ba yan? kasi nga Ang mamalas na. money naman eh. halimbawa, si Mark, pwede niyang ipamana yung galing niya sa pagbabasketball team or yung mga skills. Sports. Actually, yun nga naisip ko nung yun yung topic. Ah, sniper about ka. man. Ah, sige. Kasi ang Sama. nakasanayan, well, hindi ko alam kung dito lang sa Pilipinas, pero parang... Ala, nakita agad. Diba? Hindi ako dyan tata. Tulad na sinasabi mo, may Last Will and Testament, may mga ganyan. Ang dami nilang aso. For me ngayon na naiisip ko, kasi since may mga anak na Hindi, kami, tsaka lalo kayo. naiisip ko na dapat habang buhay pa kami, Yes! isa-separate mo na. Kasi parang feeling ko, kung kunyari may aantayin mo pa naman mamatay ka, yun nangyayari yung pinag-aagawan eh. Diba? Yung Ayusin mo na. Hindi mo naturuan ng tamang attitude yung mga bata. Alam kung saan nila dadalhin. Oo, tapos pag-aagawan. Uy, sa akin to. Pero do you know, Ala, ano ba yan? natutunan ko, pwede pa rin i-contest ng Ano ba lawyer. yan? Kasi ang the wife really gets 50%. And another share equivalent to the share of the kids. Pwede pa rin i-argue ng lawyer yun, even if there's a last will and testament. Yun na. But then, sabi ko nga, ako kaya yung 4 ibigay mo kahit buhay pa. Kasi kunyari ikaw yung giver, makikita mo rin yung fruits ng binigay mo. Ang inang Ito yan. binigay ko Kung kay makita yung Olo. Ay, daanan. nakapagpatayo siya ng car wash. Ganda. Magandang ano yan. Oh. Pero maganda yung unti-unti. Huwag mong ibigay lahat. Kasi, yun na nga, lalo na kunyari, hindi mo na guide yung anak mo. Hindi siya ready sa ganung kalaking amount. Correct. Ano kung binigay mo lahat tapos parang, shucks, hindi ako ready. Hindi ko pala kaya to. At saka kahit yung unti-unti, dapat may guidance. Parang, ito yung mga options mo mag-invest. Pero I'll tell you kung bakit most parents, binibigay nila kapag namatay na sila. I had a friend, sabi niya, Tina, ba't ka nagbibigay sa mga anak mo kung hindi mo yung kailangan bigyan? Bakit mo yun? Hindi mo kinagat yung aso. Hindi mo kinagat yung aso. Baligtad yung kinagat niya yung aso. Kasi gusto ko makita yung but you know why? Alam mo point niya? Hindi mo alam kung bukas makalawa, magkakaroon ka ng malubhang sakit. Tangin na yan, nandun lang pa lang. Yes, tama siya. Naiisip. Or you don't know how long you're going to live. Ako naman yung point ko dyan is, as you grow old, mag-ipon ka na rin for yourself. Set aside something for yourself na alam mong healthy enough for you and then mag-invest ka na rin. As you're growing old, kunyari, ako, yung bata-bata, Ano ba yan? May nagtatago sana yung pera ko, sustento sa inyo, pagpapaaral sa inyo, Tangin na yung mga sweldo ng mga katulong sa bahay, gasto sa bahay, kotse, whatever, mga house repair. Wala na yung gastos na yun ngayon sa akin. Ulo, Kasi may may mga bahay na kayo, may mga pamilya na kayo. I have my own house maintenance now, my own employees. Pero siguro hindi na kasi laki na before. Kasi nag-iisa ka na lang eh. So, but then, question is, oops, nag-iisa ka na lang, di na, bibigay mo pa. Yes. Kasi magsiset aside na rin ako ng something na pwede kong i-invest na yung pera ko, nalalaki siya while I'm growing. Na at the same time, I can see kung saan napupunta yung pamanang binigay ko ng una, invest na sa kanya, yung good. Hindi yung, pag namatay ka, di ba? Your daughter, your son wants to talk to you, paano ka pa makakausap about the mana? Wala ka. Ala, ang And bilis! sometimes there's no will, nobody Gustoro will de know. leche. Halimbawa, sa tatay ko, nobody knows kung ano yung properties niya. Hindi Kung hindi ko pa namin alam. nakita yung isang kahon ng ano sa safe, hindi namin alam na may properties pala siya. He was so secretive. So, Kanina ka pa isipin mo, my dad died in 1991. Ngayon lang namin nakikita lahat. Maybe it's going here. So, it's Maybe really it's a lot of going there. trouble. For the children also, kapag na walang And I'm sure it's going there. Ito sa anak mo na ako. Anak, meron tayong farm sa ganyan na. Sa atin to in the future. Let your kids enjoy what you have to do. Kailangan bang patunayan ng mga anak
nakarapat dapat sila bago sila pamana. Meron akong parang medyo Or responsibility. Pinaghabol yung babae. ng mga magulang Ang na ina, ito, iingatan niyo to. So, bibigay ko to sa kanya. Hindi yung porket Alam yung isa sa taas, bigay. Kung hindi malandi. naman responsible. Hindi naman yun At napatay. saka wag kong bulak-bul, Kit-kit pa siya. Correct. So, may isang example, I remember, nung nagpa-farm. Hindi meron bumaril ito na natakbo tong mga ito. May nakatrabaho kami na farm girl. Tapos parang kinikwento niya na ang taga niya sa employer niya, for ilang years siya nandun. Tapos sabi ko, ba't ka umalis? Tapos sabi niya, alam mo, Tapos, mahal ang na mahal laban. namin yung boss namin. Isa Ang na ganda-ganda lang, ng sa farm, sobrang panahon. success. Tumanda na siya. Pinamana dun sa anak. Ang sad part is the anak is not ready to run the business. Kasi hindi ka tinuruan. Hindi niya naturuan ng maayos. Basta Ano sige naman? anak. Mabigat sa loob niya kasi also the guy na ipinag-iwala ng tatay, hindi marunong makisama sa mga nayan daw siya kasi ang ganda-ganda daw ng farm. Hindi sa... Kasi tuturuan mo na lang yung bata na sobrang yaman natin, dami nating hari-harihan. Pagtanda mo, sa'yo yung lupain. Kaya lang, yun nga lang, yung responsibility na i-handle yung amount or yung ganitong business. Diba? Pero I remember growing up, we would get that yung comment. Hindi nakatanggap ka ba ng ganong comment habang lumalaki tayo? Parang, meron kailangan magtrabaho. Diyan ang mga parents mo eh. Hindi, tsaka nung simula nung nagkaroon ng social media, Oo. yung mga, ano ba yan? Parang may natawa pa ako, naalala ko, may nag-comment, laro na lang daw ako ng laro. Hindi na daw ako nagtatrabaho. Oo, may nag-comment ka kasi yung panay asa sa tatay, hindi nagkatrabaho. So, parang masyado namang Kalang kalaban. judge. At saka, sorry to say, pero hindi po kami pinalaking ganun ng mami at daddy namin. So, Feeling ko, that's why iniisip nila na umaasa ako kay daddy. That time, gumagawa kami ng mga sitcoms ni daddy. Wala ka nandun. And I think working for your dad is the best job that you can do as a son. I was working for my dad. Hindi nila nakikita yun. Akala nila, siniswendohan Nalalo na kita. this time. Pero, hindi nila alam na magtatrabaho ka para sa tatay. And you're also learning the ropes of it. You're working for your dad. So, Siguro kumbaga, baka hindi lang nila Ang hindi yun ginawa ng daddy mo, ngayon nagpo-produce tayo nitong Good Life Media. Do you think meron ka na ng mga kaalaman mo ngayon sa production? Ginawa ko si Charlie for this video. So ngayon, alam mo ng mother yun, bakit ganito yung camera? Hindi, ito, direct, kulang ng ganito, ganito, ganito. And soon, I hope you Hintayin ko lang sila sa taas. celebrated director. Pumatay siya. balik tayo sa Pero ayaw tayo sa nalagin eh. Pero ayan. interesado talaga si Oyo. Sexy. Pwede na nga tayo gumawa ng mga mga Movie ni Christine Hermosa. Umabol ni Charlie. A dancer. Balik natin sa Manalo na. Saan? natin yung money, hari-harian naman. Diba? Kasi may mga, I'm sure there are families na may ibang tatay, may ibang magulang na wala sila talaga mag-iwan para sa mga anak nila. Halimbawa sa inyo, pumana niyo. Para naman di sila makikita. Nagdaddy mo, diba? Bata ka pa lang, huwag ka mag-gitara. There's music in your head all the time na you can compose your own songs. Dalawang sex yung babae. Kalbo naman. So, namana niya yun sa dad niya. Siguro naman sa Bakit ito mga itsura? Ano mo kaya Nakakatakot ang mga itsura. Di ko gold record yun, at saka nun, Oh, Imbels. kay Mama Kataraya? o yung mga recipes ko na. Recipe. Yun lang ba? Nasa sunog ako. Hindi, nalala ko si Mami. Growing up. Intelligence. Intelligent. Lalo yung sinasabi sa amin. Parang privileged kayo, di ba, na may nakakain kayo. I don't take one from peace. Di ba, nalala mo yung hirit mo yung lalo ginaba na parang dapat matuto din kayo. O yan, values, di ba? Values, pinamana niyo. Sinasabi. 20. Oh, Ako naman ako yung
tayo ng disiplina ng tatay ko. Kailangan pag mag-aaral. Parang aim high to Maawa get naman high. tayo. Don't Sa say, mga my sarili. classmate mo, you only got 70. At least me, my grade is 75. And my dad would always say, shame on you. You should hit higher than that. You should always strive for perfection. Ang dami mga bubble force dito, Yeah, if tulong. you settle Wala akong for makita. mediocrity, you're not going to improve. Aim for excellence and you will be high. Wala magagawa yung asong yan. Halimbawa, yung I don't pick money from trees. Kasi my dad used to say, when I said, Ay, hey, what do you ingay think of picking money from trees? Kasi pinamana niya din yung Hala, dalawa learning the pinat. value of- not just because you have the money, spend ka lang ng spend without asking, importante ba yan? Kasi iba yung Okay, force field na force field siya. I want this, but Hindi you mo kayo don't. mananalo siya. So yun, ipapamana mo yung discipline. Hello. Ipapamana mo yung Visit. bakit si Danica, yung mga dahil. Batuhin ko na lang ng bomba yung gago. Tapos sabi niya pa one time, oh no ma'am, I'm beginning to sound like that. Namana. So yun yung mga sinabing namana. Hindi, pero seriously, ano ka ba naman sa akin mo yun? Siguro yung pagiging maayos sa pagluto. Marunong naman ako magluto. O talaga, anong mga linuluto niyo yung para sa iyo? Hindi naman syempre mahihirap, pero I know a thing or two. Marunong sa kusina. Diba? Disciplinarian din na. Tsaka dinidisiplina rin naman niya sa Akala ko dinidisiplina niya. Ikaw, Tin, ano naman, ano na, bakit iniisip mo dapa? Kala ko, dapa. Ano naman, ano Isa sa mga ba? ano? Siya. Yung pagkamalinis, artikulosa. Yeah. Ano siya ginusin. Mag-grabe. Ganun din siya. Parang medyo similar. Very perfectionistic siya. Diba sabi sa workout lang, kung hindi mo magagawa maayos yung trabaho mo, huwag mo na doon. Kasi ang pangit. Hindi naman, kunyari, tradition namin na every Christmas. Hala, ang pangit. Ginagawa ko sa mga bata. Unfortunately, happy. Kailangan magpa-perform sila. Okay, who's going to dance? Who's going to sing? Mamamana mo rin yung mga tradition, di ba? And bad habits. Sadly. Namamana rin May bad habits. Kaya may episode tayo nakakanta. One day magkaraoke lang tayo. Okay, bakit ka narinig ko No, kanta? friendship, friendship. Bakit? Nanginginig yung boses ko pag meron ng audience. Ganun ang tawag doon. Vibrato yung tawag doon. Pang sarili lang. Wala siya pa din yan. Oh, hiranta ko. Grabe. What if wala naman pala kaming maipapamana sa inyo na pera or bahay or alahas or whatever property? Hala, may bumabaril dyan. Hala. Or would you feel na buti pa yung ibang bata, mga pinsan ko, may naman ako. Would you feel that? Hindi naman. Medyo. Sino ba yun? Hindi, not out of kasi nasa Bible ba na dapat may pamana, di ba? Na money, na pera kailangan, na magulang kailangan may bibigay na pera. Para sa Bible yung birthright. But I don't believe na Wala. yun lang ang pwedeng ipamana. Meron pang mas importanteng dapat ipamana sa mga anak more than money. Pero sige, sa akin, So mga anak, pasensya na kayo. hindi lang. To answer the question. Hala, ayaw bumoto. Ano ba yan? Iwan ng mana. Para sa akin, Nakakainisip. Hindi naman. Nagmamagaling. Ganito. I think yung pinaka-obligasyon ko gamitin as parents, hindi yung magbigay lang ng pera, magbigay ng bahay. Hindi yun nga eh, yung turuan mong maging responsable yung bata. Turuan mo siya. Diba? Kumbaga parang yung isang episode na sinasabi natin, you teach them how to fish. Huwag mo lang bigyan ng isda. Turuan mo rin. Kasi paano nga kung kunyari biglang maaga kaming namatay or tapos hindi mo na naturuan, di ba? Nasanay na lang sila sa bigay. Tsaka hindi So I don't think na obligasyon naman ng bawat magulang mag-iwan ng pera. But if you have extra, di ba? isa mo pa ba dadalhin yun, di ba? Na hindi Marami naman ka naman nagdadala. And to the children naman, kami ni ate, we've said this a lot of times na if you're gonna bless us, thank you. As in, that's a big help, di ba? Whenever you bless us, ma, si daddy, whenever dad blesses us, super thank you. If not, okay lang din. Hindi naman nababawasan yung pagmamahal. Hindi kami na magagalit, hindi kami magtatampo.
Why? Kasi ang ultimate provider naman namin si God. We know that, we trust that God will always provide. Alam mo yun, hindi, yes, God uses you, si Daddy, and whoever to Ay naku, bless laki na people. lang. Diba? Pero, huwag naman din sana natin isipin na obligasyon. And huwag din sana Hala! isipin ng mga bata na, uy, bigay ka sa akin, uy, pamana. Kasi alam ko may mga ganong tao eh, na gusto nang mamatay yung magulang para makuha yung manay. Pangit naman. Abang na. Meron pa, buhay pa eh. Malakas Buhay pa, oy, kulang. akin na yung mana ko. Pangit naman yung Iniisip ko na yung yung focus, hindi na pagmamahal. Huwag naman din sana. Di ba? Alam mo yan natin, di ba? Pinag-uusapan namin yan because we know naman that, di ba, you had a family of your own. Di ba? Si Daddy has a family of his own. So, kami ni ate, mabibigay, super thank you. We truly deeply appreciate it. Pag wala, Hala! hindi nga rin magagalit sa mga magulang. Baliktad kasi dapat sa likod. Kung anong meron ko, naglalagay na ako ng, diba? Ay, tatandaan ko mga Tsaka posisyon i-explain ko naman sa'yo, ito, meron akong ganito, isi-set aside ko ito para sa inyo. Diba? Bibigay ka ng ano, ng mga suggestions. Suggestions on how to invest. Kasi sa akin, there's nothing more fulfilling for a parent than used to see your children growing up the way you raised them as far as discipline is concerned, values, Marunong umakyat doon, aside gago. from that, to see them successful. Kasi, well, being successful naman doesn't mean successful ka lang sa business o sa pera. Successful ka rin sa family life mo. Ako, feeling ko, kung hindi Ay, ka mama. successful sa family life mo, hindi ka successful. Makakaasan. Kasi yun ang dapat una. Kasi kung magulo yung bahay, you cannot be successful in business kasi magulo utak mo eh. Di ba? Wala kang peace of mind. Wala kang, you don't have any peace so you cannot think straight. Kaya sa akin, unti-unti, importante. Pero on the other hand, sa mga kabataan naman, ang payo ko is, if you have rich parents, huwag naman kayong, aasa na lang ako, you know, okay na, hindi ko naman siya basta I hear this a lot, basta makagraduate lang. Yun lang naman ang gusto ni Papa, ni Mama, pagkatapos, hintayin ko na lang yung mana. Hindi eh. I mean, you see a lot of rich kids na talagang nakatapos sa iba pang bansa mag-aral, pero hindi nila ginamit yung pinag-aralan nila because inintay na lang nilang magmana. Or meron namang iba na sila na yung nagpatuloy ng kumpanya ng mga tatay nila, ng mga nanay nila, which is Bumarin gago. kumbaga bata pa lang tinitay, and some of them had to start from scratch as the Habol mga liaison upo. officer lang hanggang sa unti-unti makakaakyat sila as CEO. There's some parents naman na ganun nagte-train, but there's some masyadong entitled children na wala nang pakialam magtrabaho. Parang sana wag naman ganun. Parang see your parent as Hindi someone man lang to nasa provide bukan. shelter, to provide you with what you need. Pero over and above that extra, grace na lang yun. That's kindness, that's a blessing. Pero don't expect na kailangan gawin ng parents mo. Kumain din kayo sa sarili nyo because one day, kahit na may manahin kayong malaki, kung hindi nyo rin alam gamitin yung pera na yan sa tama, kung hindi nyo rin alam i-invest, hindi kayo nag-aral ng mabuti para gawin yan o para maisip. Hindi Los Dalit, pantay na. Gago. Tagal lumabas nung shockwave. Hala, may naglalakad doon. Okay. Alam niyo ba ang unang ginagawa ng maraming Aso ospital ka. kapag may pumasok na pasyente higit 50 taong gulang? Hindi Ano ang ba sarili yan? kagad Nakakainis o na din takip lahat iyong sila. nararamdaman, kundi ang alamin kung meron kang pribado. Ano ba yan? Pantay? Ano ba Ang yan? unang segundo iyon Ayusin sa natin emergency room ang magpapasya kung anong klaseng kalinga ang matatanggap mo.
At kung walang nagsasabi sa iyo nito noon, ito ay dahil napakakaunting tao sa loob Hindi sumabog. naglalakas Ano loob yun? na magsalita ng lantaran tungkol sa katotohanan ito. Narito ako para ibunyag ang katotohanan. Ginawa ko ang kanal na ito para gabayan kayo sa Alam agad panig nila ng na legal nandiyan, no? impormasyon dahil maaari kayong protektahan o abusuhin ng sistema. Maligayang pagdating sa buhay sa pananaw ng agham. Ako si Kenny, ang inyong gabay sa kalusugan. Tatalakayin natin ngayon ang 5 patibong na madalas maranasan ng mga may edad na ang pagkakaiba sa pagitan ng ligtas na paggaling at panganib ay madalas na nakasalalay sa mga bagay na alam mo bago ka pa man dumaan sa pintuan ng emergency room. Ngayong araw, hihimayin natin ang Wala na. na dokumentado at nangyayari araw-araw sa mga ospital na labis na nakaapekto sa mga may edad na 50 pataas. Hindi ito mga teorya ng sabog-sabog o labis na pagpapalagay. Ito ay mga katotohanang nakita ko mismo sa aking mga mata at nais kong matutunan Ala! Manatili hanggang sa dulo, manib sa lahat. Simulan natin sa una, ang labis na pagsusuring medikal. Isipin natin ang eksenang ito, Martes ng alas 2 ng hapon. Isang 67 taong gulang na babae ang pumasok sa emergency room. Siya si Rosa, na may masakit suri para masakit. Ang katagang iyon ay karaniwan sa medisina. Ngunit ang problema ay nagsisito ay dumami nang walang malinaw na medikal na dahilan. Si Rosa ay sumalalim sa Ang pangit. susuri sa dugo